pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawagin. Aksyonan. Kasama Silos dito na sa yung Millennial Online TV. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Alright, magandang gabi. One Can Pilipinas. Kumusta po mga kapatid sa ating grupo, no? At sana po, again, no, paulit-ulit kung nasan man tayo ngayong lugar, no, sa mga dako ng mundo, mga kapatid natin sa One Can Pilipinas, no, at lalo itong mga kababayan natin nandito sa Pilipinas. Magandang gabi po ng Biyernes sa ating lahat, no? At ang oras natin ay
alas 9 in punto ng gabi, no? Ayun ay Biyernes, no? At ang petsa natin ay November 21, no? 2025. At sana po maayos tayo sa ating kinalalagyan sa gabing ito, no? At medyo pagod tayo, mga kapatid, at galing tayo sa trabaho. Kanina, binisita pa tayo ng ating mga member. Pumunta kanina rito si... Alright, magandang gabi. One Can Pilipinas. Kumusta po mga kapatid sa ating grupo, no? At sana po, again, no, paulit-ulit, kung nasan man tayo ngayong lugar, no, sa mangdako ng mundo, mga kapatid natin sa One Can Pilipinas, no? At lalo to mga kababayan natin nandito sa Pilipinas. Magandang gabi po ng Biyernes sa ating lahat, no? At ang oras natin ay alas 9 in punto ng gabi, no? Ayun ay Biyernes, no? At ang petsa natin ay November 21, no? 2025. At sana po maayos tayo sa ating kinalalagyan sa gabing ito, no? At medyo pagod tayo, mga kapatid, at galing tayo sa trabaho. Kanina, binisita pa tayo ng ating mga member. Pumunta kanina rito si Sir Umali, no? Kasama yung kanyang anak, no? And at unannounced live, no, mga kapatid, kaya tayo nag-live ngayon. Maraming nag-PPM na naman na member at tumatawag, no? Regarding po sa mga engagement sa mga ibang page na yung mga gun pages, no, mga ibang gun group na gun pages dito sa Facebook, no, kasi nga po may mga ano daw po, no, mayroon na namang post daw na member natin allegedly ay nakikipag-engage, no, at pinost po yung mga account na yun na OGP di umano, no. At ayun, madaming member ang nag-PPM kung itong mga tao na ito daw, itong allegedly, itong mga troll na ito ay member natin, no? Meron po kasi tayong dating member na wala na sa OGP, yung isang account, nakita ko po yun, no? Pero wala na po yan sa OGP kasi po, tao na yan ay nagpaalam na before sa One Can Pilipinas. Kung hindi po ako nagkakamali, nagpaalam po yan last year, no? Kasi nga po, sabi niya, Admin Corex, medyo lalabas muna ako sa gun group, no, sa grupo ninyo. At sa atin naman po, mga kapatid, ano, ito lang po yung ano natin. May mga umaalis dito po na nagpapaalam ng maayos, no? At syempre, yun naman po ay ang tamang pamamaraan. Kung kayo po ay ayaw na ninyo sa grupo, kung talagang ayaw naman ninyong, kumbaga, professional kayong tao, magpapaalam po ng maayos. At yun po ay, kami po ay, ano naman, nasisiyahan kami sa ganoong mga klaseng gesture, no? Yan po yung talagang professional manner on how to live a particular group, magpapaalam tayo, diba? Maski naman po tayo, pag pumapasok tayo sa mga bahay ng ibang tao, pag aalis na tayo, magpapaalam tayo ng maayos, no? So, wala pong hard feelings, walang samaan ng loob, ano? And this guy, dati itong member, nakakabasa po ng mga atake sa grupo. Siguro dahil former member, no? Magre-react, no? Kasi siyempre, alam naman niya kung anong meron tong OGP, no? At saka hindi naman natin kinik yung tao na yan, no? Hindi naman natin siya kinik, no? So, nagpaalam ng maayos. Marami po kasing ganun, mga kapatid. May mga tao na instead po na sasali sila grupo, di naman sila maging active, nagpapaalam ng maayos yan. Marami na rin pagkakataon na gano'n. May mga member po ka tayong nag-abroad na. At syempre, pagdating sa abroad, hindi na naman sila mag-gun owner. May mga member tayong pumunta ng Switzerland or other part of the world na hindi na rin sila magbabaril doon sa mga bansang yun, no? So, ano na po sila, deactivated na sila sa OGP, lumabas sila. Nagpapaalam naman po yan ng maayos. Now, why I'm mentioning this, no? Kasi yan nga, kanina may tumatawag na mga tao, mga member natin, no? At yung iba naman, hindi natin member kasi ang lagi nating sinasabi, hindi tayo talaga pwedeng nakipag-engage. As much as possible, ayaw po natin na tayo ay nakikipag-tungayawan, nakikipag-paligsahan, nakikipag-awayan sa ibang mga tao, or gun owner, or gun groups. Kasi nga po, ang gusto nating i-portray na image bilang mga responsible gun owner, bilang member ng One Gun Pilipinas, ay tayo ay may mga pataas na uri ng disiplina. So, in short, mga kapatid, yung mga bangayan na yan na allegedly daw ay member natin,
Hindi po sila member, mga kapatid. Actually, pwede naman yung i-check dito, kayong mga nagtatanong. Sabi ko nga po, pwede nyo i-check po dito sa ating FB page kung nandiyan yung mga account na yan, no? Hindi ko na lang po isasabihin yung yung mga pangalan nitong account na ito, no? Malamang ibang nanonood ngayon, nakikita nyo dun sa kabilang page kung ano-anong sinasabi, no? Pero alam niyo po, wala tayong control na sa mga taong hindi na member. Yun po yung sinasabi natin. Pag hindi na member, kahit sitahin mo yan, hindi po na makikinig yan, mga kapatid. Hindi na natin sila sakop, mga kapatid. Ang sakop lang natin ay mga member, no? So, pag lumabas sa OGP at nag-ranting-ranting na sa ibang FB group yan, wala na po tayo, kahit sabihan pa natin yan, kung makikinig o hindi na po natin control yun, mga kapatid. So, lilinawin ko po, hindi po sila OGP, no? Opo. At ako po yung nakikiusap sa inyo, mga kapatid. Ito po. Kasi sinasabi, may troll account tayo, no? May troll account tayo na umaatake, na mga alagad daw, mga, alam niyo, member ng kulto ng OGP na pinakakawalan daw, mga arang ganon, mga pakawala daw natin. Alam niyo po, walang sense na gawin natin yan. Ito po, I'm telling yung mga member natin, huwag niyo pong gawin yan, mga kapatid. Kasi wala po tayong mapapala sa ganyan. No? At we are wasting our precious time na gagawa ka ng troll account, tapos mga aaway po kayo. So, nagsasayang po tayo ng oras, mga kapatid. Huwag niyo pong gawin yan. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Opo, kung meron man sa OGP gumagawa niyan, huwag po niyong gagawin. No? Kasi nagsasayang po tayo ng oras. No? Makikipag-troll ka, tapos i-engage mo, troll din. At saka ano pong mga makukuha ninyo, mga kapatid? Wala po tayong makukuha dyan. So, kung meron man, sana wala, no? Kasi wala po kaming ganyang klaseng advice na gagawa kayo ng troll account, tapos mga aaway kayo, no? Pag member po ng OGP, hindi po namin kayo ini-encourage na gagawa ng ganyan, mga kapatid. Opo. Nonsense, mga kapatid. Wala po tayong mapapala. Opo, wala pong tsaka walang patutunguhang maganda yan, mga kapatid. Opo, hindi po tayo nakikipagpaligsahan sa kahit kanino. Sa grupo, wala pong ganon. Maalala ko, no, yung aking yumaong mentor, si Sir Randy Latosa, ang aking ninong, no? Dating Jail Senior Superintendent Randy Latosa, yung ating opisyal. Yan, lagi naman akong mini-mentor niyan before. Tinuturo rin natin sa OGP na huwag tayong makipag-compete sa ibang tao. Makipag-compete daw tayo sa mga sarili natin. So, when we compete with ourselves, andun po yung ating improvement, yung ating progress. Doon po tayo mag-grow. Yun na nga po yun. Kaya nga sabi natin dito, together we care, together we grow. So, kung tayo po ay babalik dun sa mga ginagawa ng mga bata, na pakikipagtalo, pagpapagalingan, alam niyo po, I'm sorry, no? Ang mahilig po sa mga pakikipagtalo, mga kapatid, no? Yung mga pakikipagbangayan, bagay po yan sa mga bata, no? Yung mga hindi pa nagmamatured, no? No, yung mga taong hindi pa nila kilala ang kanilang mga sarili, no? Kaya po mahilig makipagkompetisyon. Kasi pag ang tao po ay nakikipagkompetisyon, meaning he wants to prove something, no? May gusto siyang patunayan. Tayo, mga bilang gun owner, ang pinakabatang gun owner, hindi ako magkakamali, 21 years old, mga kapatid, no? 21 years old, no? Pero most of us here sa One Gun Pilipinas, nasa iba dyan, nasa middle age na, no? Nasa early, sabihin natin, early 30s, no? Karamihan, hindi naman, kukunti lang ang bata dito sa OGP, no? Pag sinabi nating bata, sabihin natin, early 20s, bihira po yan sa OGP, no? Madalas po ang edad natin dito ay 30 na pataas, no? So, what do I mean, mga kapatid? Magpaka-mature po tayo, no? Gun owner tayo, mga kapatid. Gun owner tayo. So, dapat ang maturity natin ay intact na. In place na po. Kasi alam nyo, ang taong immature, prone po yan sa trouble. Opo, kasi nga, kanina sabi ko na nga po, yung mga bata, mahilig yan ng paligsahan, makipag-compete na, mas magaling ako sa'yo. O mas ako sa'yo, ganyan. Mas matalino ako sa'yo.
yan po ay dapat makita dun sa mga bata, yung pakikipag kompetensya, no? Pero tayo po sa mga edad natin, mga kapatid, dahil we are expected na tayo ay matured na, no? Lagi ko nga po sinasabi, kaya nga may neuro examination, tinitignan lahat doon kung ano na ba ang ating status. Yung edad ba natin bumabagay na sa ating mga kinikilos at sinasalita, no? So maturity is malaki po ang contribution ng maturity sa isang tao. Lalong-lalo na po sa gun ownership. I believe, ewan ko, I don't know if you will agree, people, no, mga kapatid, kung mag-a-agree kayo. Pero napakahalaga po ng maturity sa gun ownership. Bakit po? No? Kasi kung matured ka na, alam mo na yung tinatawag nating ginagamit naming termino sa criminology, no? Yung discretion, no? Opo. Pag nagdesisyon na po tayo ay maayos na yan, no? Meaning, hindi tayo pabigla-bigla, yung mga tinatawag na impulsive decision, ganun. Po. Ang mature person po ay hindi po impulsive, hindi po yan pabigla-bigla. Po, nakokontrol niya po yung bugso ng kanyang damdamin. Opo. So, ayan, parang Project Genesis na naman itong itong topic natin. Pero anyway, hindi to Project Genesis. I'm just sharing, kaya tayo nag-live ngayon at dahil nga po dun sa mga social media engagement na mga negatives, o yung mga awayan na ito, mga kapatid. Kaya ako po nananawagan sa mga member natin na wag na po kayong kung sana po wala doon sa page na yon na mga member natin na gagawa ng troll account para po makipagbangayan. Opo, sinabi ko naman po sa inyo na wala po tayong dapat ipaliwanag sa mga non-members. Opo. Pero sa member, we are accountable and responsible po kami sa inyo, no? Kami po ay may pananagutan at kami dapat magpaliwanag, no? Opo. At karapatan ng mga sumama sa OGP na malaman ang dapat nilang malaman. At may karapatan din silang magtanong, no? Kaya po ito, nag-live tayo kasi nga po may insinuation, may pinost na tayo daw ay yung dalawang nagtatalo doon sa page ay member natin. Well, anyway, hindi ko na rin sasabing unfair yung ginagawa sa atin. I don't know kung what is the purpose, o ano man yan, totoo bang OG, yan, o member nila, or baka sila rin. Hindi natin alam kung anong intention, just to create siguro ng pag-uusapan. No? I don't know, Pero ako po, hindi rin ako sigurado, baka mamaya nga may member tayo dito na gustong makipagkulitan. Kaya gagawa ng troll account at makikipag-engage sa kabilang page or sa amang page, mga kapatid. We discourage that, mga kapatid. No? Kung mature na po kayo, kung kayo po ay talagang sabi nga, yung edad nyo ay lumalapat na sa inyong pag-uugali, huwag na po ninyong gawin itong ganito, parang awa nyo na. Kasi nadradrag nga tayo, hindi nga natin ginagawa, nadradrag tayo. Tapos meron pala mamaya, member natin, ganyan ang ginagawa. We discourage you po na huwag na po, mga kapatid. Kasi sa totoo lang po, pag titignan po ninyo yung ating grupo naman ay maayos naman na tayo, nakikita naman natin yung direction, mga kapatid. So, it is nonsense to engage na negatively kung saan-saang FB page na yan, mga kapatid. Opo. At uulitin ko po, yung dalawang account na yan ay hindi sa atin. Yung mga nagtatanong kanina, tumatawag, nag-PM. Hindi ko naman po kayo masagot lahat, no, ng paisa-isa. Actually, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Sinisipon po ako, no. At galing din akong trabaho, pagod ako. Pero, syempre, I will nag-live decision ako mag-live para po, at least, ito, yung mga nanonood ngayon na member, may i-assure ko sa inyo na ano po yan, hindi po sila sa atin. No? Hindi po sila OGP. So, kanina, yun, ang daming screenshot na naman, nag-apapadala. Sir, hindi ba bawal sa atin ang makipag-engage? Ganun. Sabi ko, hindi po yan member, no? Hindi po yan, wala po. You can check our FB, official FB group page natin, wala po sila doon. No? Again, uulitin ko na naman po, huwag na po kayong mag-aksaya. Kung meron man, mga kapatid, kung meron man,
nagagawa kayo ng account na troll, tapos makikipag-talastasan kayo ng ganoon, na makikibangayan kayo at makikipag-talo at ipagtatanggol nyo ang OGP, there's no need to do that, mga kapatid. At tayo po ay, sanay na tayo sa public scrutiny. Kasi nga, sabi nga natin, normal po naman tayong mababash dahil hindi naman lahat ng tao ay magugustuhan tayo. At may mga inalis din tayo na siyempre hanggang ngayon may sama ng loob. Bakit sila inalis? Kaya nga po humihingi kami ng paumanhin sa kanila, yung mga naalis natin. Kaya sabi ko nung nakaraang live, kami ay humihingi ng patawad sa inyo dahil kayo po ay naalis. Malamang po ay hindi kayo nararapat o hindi kayo lumalapat dun sa requirement ng One Gun Pilipinas. Kaya po kayo naalis, no? So, yun po. We cannot please everybody. Kaya magbabash yan ng magbabash, magkikritics na magkikritics. Normal po yan. Opo. Kahit anong ganda ng ating intensyon, meron pa rin magbabahid ng putik. No? Maghahanap ng dumi sa maputi. No? Tela. No? So, wala po tayong dapat na na ipag-alala. Dahil alam naman natin kung ano ang meron ang ating grupo, mga kapatid. Kaya ayun, liliwanagin ko po sa inyo yung tao na yan na nag-engage dun sa mga ibang FB group na yan, FB page na yan, hindi po sila OGP, no? Sana po ay nauunawaan nyo na hindi po tayo nag-encourage na gawin po yung ganoon, mga kapatid. So magandang gabi, Sir Francis Bangayan. Ayan. At ang aking magiging kumpare, no? From One Gun Pilipinas Laguna chapter, no? Sana po maliwanag, mga kapatid, we do not really encourage yung mga engagement po. Lalo kung ito po ay bangayan, ito yung mga pakikipagtalastasan ng negatibo, tuligsaan, no? Yung mga negative na engagement. Ayaw po natin na tayo ay makikilala sa mga ganyang uri ng ng gawain, yung pakikipag-away at pakikipagtalo at pasikatan, no? As maganda yung baril ko kasi baril mo lokal. Ganoon, mga ganun, mga kapatid. We do not really no? Hindi po yan behavior ng matured individual. Opo. Magandang gabi po, Sir Anthony Juanillo. Mabuhay daw po ang OGP Tacloban, sabi ni chapter leader Marco Yu Alday, no? Kaya nga po, ayan, pasensya na kayo, no? At hindi naman po tayo sa ang sinasabi ko lang po, bilang matured person, individual, hindi na po tayo para bangayan, makipag-away, makipag-talastasan ng negatibo. At ito po yan, mga kapatid. Tayo man ay may punto. Ito po, lilinawanagin ko sa inyo. No? Kahit po tayo, madalas po, mga tao, kaya rin mahilig yan makipagdebate. Mayroon din po kasing pagkakataon na sabi nga natin ay foul na. No? Lumalagpas na doon sa boundary. No? Pero uulitin ko po, mga kapatid, lumagpas man o hindi lumagpas yung mga pagtutuligsa na yan, yung mga kritisismo na yan, mas piliin po natin ang pananahimik. Diba? Paano naman yan, Admin Corex? Nilalait na nga tayo, sinasabihan pa tayong kulto, mananahimik pa rin tayo. Alam niyo po, yung pagtahimik ay kapangyarihan, mga kapatid. Ako. Ang pagtahimik ay kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan po ang pagtahimik? Kanina sinabi ko na po nung una, kilala na po kasi natin yung ating sarili. Alam na rin natin yung ating kakayahan. No? Alam din natin ang ating kahinaan. So, ibig sabihin po, pag tayo ay nananahimik, we are matured. So, we don't need to explain a lot. So, hindi natin kailangan magpaliwanag.
Dahil sabi ko nga po, kilala na natin ang ating sarili. Alam natin ang kahinaan natin, alam natin ang kakayanan natin, at alam din naman natin kung saan tayo pupunta. No? Madalas po, alam nyo, yung mga successful daw pong tao, hindi sila nagsisigsag sa daan. So, when we say zigzag, no? Alam nyo po, ang kalsada ay madalas sa straight line po yan, diretso yan. Walang reason po na pag ang straight na kalsada, wala po tayong reason na sumigsag, no? Pag diretso po ang daan, dapat diretso rin po ang takbo natin, no? Pag sinigsag po ninyo yung straight na daanan, mababagal kayo, mga kapatid. There will be delays. Yung delay po na yan, hindi po kayo may dadala ng mas maaga niyan sa destinasyon nyo. Kasi straight na nga po sinigsag nyo hindi naman sa kurbadang daan. Bakit kayo magsisigsag, no? So, isang straight line, diretso ang takbo. Mas mabilis po ang pagpunta natin doon sa ating objectives. What do I mean po? Kapag tayo po ay along the way, alam nyo po, yung sinagsigsag na sinasabi ko, pag kayo po ay naglalakad sa diretsong daan, binato kayo sa kabila, sa kanan, babato rin kayo sa kanan. Pag binato kayo sa kaliwa, titigil kayo, babato kayo sa kaliwa. So ano pong nangyayari? Imbes po, diretso lang ang takbo nyo, nade-delay po kayo. Kasi bato sa kaliwa, bato sa kanan, hinto kayo, bato rin kayo. Until such time po, mapapansin nyo, ang progress nyo mabagal. Sana po na kukuha nyo yung point, mga kapatid. Ganun din po yan. Pag pinatulan natin ang pinatulan lahat ng mga kritiko, mga basher, ganun-ganun, inuubos natin yung oras natin para sa kanila, hindi para sa ating grupo at saka para sa ating mga sarili. So, ang progress natin ay madedelay. So, if you will notice, ako po halos hindi ko naman pinapansin ang mga yan. Hindi ko po yan, hindi ko nga po yan ini-engage. No? Kasi po, bilang plans and program nyo, iba po yung dapat iniisip ko para sa ating grupo. Po, hindi ko na sila pag-aaksayahan po ng panahon, no? Ganon din po sana kayo. Kaya nga sabi ko, huwag kayong gagawa ng troll account, tas aaway ninyo, yung oras na uubusin nyo dyan, ubusin na lang ninyo sa pamilya nyo, mga kapatid. Po. Kaya po kung non-member po, mag-engage doon, pabayaan na po ninyo, wag na kayo makisawsaw, baka mamaya, uy, ang ganda nung sinasabi nung gawa akong account, sasakay ako. Kasi ano po yan ang tawag namin dyan, ambulance chasing. Opo, makikisabay ka doon para ano ka din, diba? Wala pong may budulot na mabuti, mga kapatid. Sayang ang data, mga kapatid. Opo, sayang po yung data ninyo kung gagamitin nyo lang sa ganyan, sa troll account para makipag-engage, no? Dun sa mga taong kinaiinisan nyo or kaya dahil gusto nyo ipagtanggol yung grupo. Yung page po na yun ay hindi naman yung OGP, mga kapatid. Liliwanagin ko sa inyo. Kahit po sila ay doon magsasasalita, kung ano-ano i-post nila yun, hindi natin yung page. Opo. At saka hindi po healthy yung ganong page na puro toxic ang nababasa ninyo at napapanood, no? So, kayo po ang lugi kasi yung data ninyo ginagamit nyo doon. No? Nagbabawas yung data nyo, yung internet ninyo. At wala namang kayong mapapala. So, yan, magandang gabi, Sir Lyndon Gonzales. At sana po maliwanag, mga kapatid, hindi na po ako magtatagal dito sa live. Gusto ko lang pong liwanagin na yung mga yun ay hindi natin talagang kasama dito sa OGP. At uulitin ko rin, do not make a troll account or another account just to engage and just to defend OGP. You don't need to do that, mga kapatid. Establish na po tayo paunti-unti. Kaya iwasan po ang mga argumento, negative engagement sa social media. At kahit po gumamit pa kayo ng troll account, sabi ko nga, you're wasting your data, your internet, and your time para sa kanila. No? Sana po ay nagkakaintindihan, mga kapatid. Mga matured na tayong tao, no? At tayo ay, sabi ko, pumasa naman tayo ng neuro, mga kapatid. So yan ay ebidensya na tayo ay nasa tamang mental health. Huwag na po tayong gagawa ng mga childish act, yung mga pangbata na mga bangayan, na awayan, na pagalingan, pasikatan, patalinuhan, inglisan, left and right. No? Hindi po yan ginagawa ng isang matured individual. Gawain po yan ng bata, mga kapatid.
or kaya yung mga taong may problema sa kanilang mental health, yung mga taong may insecurities, no? Sabi ko nga nakaraan, yung topic natin, insecurities, disappointment, at saka frustrations. Madalas po yung mga taong mahilig sa ganyang klaseng engagement. Meron sila nung tatlong yun. Disappointment, frustrations, at insecurities. Kapag meron tayo niyan, mga kapatid, yung tatlo na yan, meron tayo niyan dito sa puso at isip natin. Hindi tayo magiging masaya, mga kapatid. Hindi tayo magiging masaya. There will be no satisfaction, mga kapatid. Kaya nga napaka-special sa akin ang tatlong yan. Opo. You will become disappointed, and you will become what? Insecure. Problema yan. So ayan, bukas pala mga kapatid, yung mga gustong mag-trade dito sa NCR, mag-PM kayo sa akin. At kung gusto nyo sumama, mag-trade bukas, i-PM nyo lang po ako. So yun lang po mga kapatid, at bumabagsak na yung baterya ng aking cellphone. Itong live natin ay puputulin ko na. Magandang gabi po, Sir Michael Canelas. At sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi, maraming salamat po. Mabuhay po ang One Gun Pilipinas. To God be all the glory, mga kapatid. Together we care and together we grow. Magandang gabi po. Yung tandaan nyo, ang baril ay mabuting alipin. Masamang Panginoon. Ang ibig ko sabihin, kapag ang baril ay ginamit sa kabutihan, mabuti yan. Pero kung magpapadala kayo sa kapangyarihan ng baril, masama yan. Naintindihan niyo ako? So, review natin, TAC Ultra from Armscore. Yan. Proudly Philippine-made, mga kapatid, no? So, napakaganda, no? Napakagandang baril, no? So, Marco, so, pakit-verify natin yung target board kung may tama doon, no? Sir, meron. Kailangan ano? Sir, kailangan po lang tape. Hawak ko lang. So, ayan, target board clear, no? Checkin natin ito ang TAC Ultra ng Armscore, mga kapatid, no? So, ito yung target board. Lalagyan natin ng takip, no? Di Sir Marco U. Alday. So, nasa Scooby Price range tayo. At tayo ay nag-ensayo, no? At may laban yata ang Sir Marco U. Alday ng NCR bukas, no? So, ang featured pistol natin again ay ang TAC Ultra ng Armscore. So, tinatakpan po niya yung ating target board para sigurado walang tama, no? Oo, siyempre. At meron tayong Walang daya. walang daya, sabi nga nila. So, One Gun Pilipinas, NCR, kasama ang ating chapter leader Marco U. Alday. At feature pistol again, TAC Ultra ng Armscore, no? Sir. Proudly Philippine-made. Target board, So, clear. target board clear, no? Target board clear. Holster ay binibira natin yung Yes, sir. ulo ng target. Ready, up, hit! Ganda. So yan, no? From the holster, no? From the holster, ang TAC Ultra ng Armscore. Congratulations po, no? Sa ating Armscore. Proudly Philippine-made, mga kapatid. Pilipinas po ang gumawa ng TAC Ultra. So, sorry, naglag ko yung bala. So, ay akala ko walang umakyat, may sumampa palang bala, no? So, ganyan kaganda po ang TAC Ultra. This video is, ano po ito? Sponsored video po ito ng Reloaders Gun in Ammo Trading ng Kuya Ronelio Taruk, no? So, available po ang TAC Ultra sa Reloaders Gun in Ammo Trading, mga kapatid. So, ayan, tutok natin ulit kung tatama na. Hit. Ganda. Andun, napunta na talaga rin sa loob ng box, no? Yes, sir. Pumunta na sa loob ng box ang bala. So, ayan, TAC Ultra, no? Yung sa mga mahilig sa mga 1911 na railed na mahaba at naka-long dash, ito po yun. Hindi nyo na kailangan po kung may 1911 kayo, palolong dash nyo pa sa gunsmith. Hindi na. Kasi nilagay na yan ni Armscore, mga kapatid. So, wala na kayong gagawin. Siguro ang gagawin na lang ninyo, pagagandahin na lang ninyo yung kulay, no? Kung may gusto kayong kulay na preference nyo, eh pwede nyo pong iliwan. Baril, no? Pwede nyo gawin doon sa baril, mga kapatid. So, doon pa rin ang bala, no? 1, 2, 3, no? Hindi lumalabas. Hindi po lumalabas, no? Ganun siya kaganda, mga kapatid. Ganun kagaganda itong TAC Ultra. Alam ko, sa Philippine Army yata, ito rin yung gamit nila, no, Marco, no? Yes, sir. Sa Philippine Oh. Army. Kaya
pag mga uniform personnel at military ang bumibili, binibigyan ng discount ng arms corps yan. Pag yung mga reservist natin, alam ko may discount din sila katulad sa aming uniform personnel. Kaya ayun, choice po kayo mabigyan yan. No? May choice po kayo, no? So ayan, no? So, andun lang, arms corps, no? Maraming salamat po sa Arms Corps mga karaan. Umutok ang mga member ng Wanggan Pilipinas, binigyan po ng discount yung aming traed doon, no? Yes, sir. At maraming salamat po. Kaya we support Arms Corps, no? At napakaganda po ng mga produktong firearm na ginagawa nila ngayon. Kanina, tinesting din namin yung 22 LR ng Arms Corps. Ang ganda rin po ng patama na isiro namin yung tactical na MiG-22 LR nila. Kaya ayun po. Tuloy-tuloy po yung patama, no? Hindi talaga, nadudun. Wala, ayun na, one hole na, sir. Nandudoon One lang. hole. Nandudoon lang po, no? At napapansin ko, alam yung mga arms corps na 1911, ang smooth po ng trigger, parang yung MS na, yung tactic, yung NMM ng Kuya Oscar. Yes, sir. Reyes, grabe rin. Grabe rin mag-perform yung baril, no? Katulad nitong itong TAC Ultra na ito, makikita po ninyo, pati yung galaw naman ng slide, no? Pakita mo nga ng malapitan to, yan. Tingnan natin yung slide, no? Tingnan nyo po yung tama, oh. Wala na, nandyan lang lahat. Doon lang po lahat, no? So, paano ba ito i-describe? 1, 2, 3, sige mo, 3.5 inch difference. Nagdidikit-dikit po yung bala. Sobra, grabe. Grabe ang performance ng baril, no? Layo tayo man ko. Yes, sir. So, ito, dito tayo, no? So, nagsasalita pa tayo, bumuputok tayo, nag-i-aim na tayo. Ayun, yan. Point and shoot lang po. Ayun na, one hole. One hole, one hole. Ayun na. Andun lang talaga yung bala, oh. Oh? Ganda. So, nandudun lang yung bala. So, tingnan nga natin. Dapat tamaan natin yung zombie, tsaka tamaan natin yung cap, no? Ay, yes, 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 sir. Bukan natin, matatamaan natin parehas yan, pati yung zombie, pati yung cap. Tamaan yung zombie, pero yung cap, hindi, no? Tinamaan, parehas. Tinamaan yung zombie, tinamaan yung cap. So, TAC Ultra, Arms Corps, proudly Philippine made. Wanggan Pilipinas, support Arms Corps po. Gandang hapon po. To God be all the glory. Mag-ingat po tayo palagi. Kumusta po sa ating mga kapatid na nakaantabay at laging umaantabay sa ating mga live, mga kapatid. At karoon ulit tayo again ng pagkakataon na magkaroon ng makapag-live ngayong gabi. At para tayo po ay makapag-ulat naman sa ating mga kasama dito sa ating grupo sa Wanggan Pilipinas. So yan, kumusta po, no? At so mag-uulat tayo mga kapatid, no? Kung anong ang ating mga activities ngayong mga araw na itong susunod na linggo. Sana po maganda yung audio, no, mga kapatid. Paki-comment lang po kung maayos yung dating ng ating audio, no? At para po ay maabot natin yung ating mga kasama sa Wanggan Pilipinas. So, ayan. At paki-share po doon sa ating mga nakaantabay na, no? Doon sa nanonood na po dito sa ating live. Again, kumusta po ang lahat, no? Sana po maayos kayo sa inyong kalalagayan sa gabing ito, no? At sana ay nakapaghapunan na kayo. At any rate, ayan, itong darating na December 7 ay magkakaroon tayo ng ito po ay pan-shoot ng exclusive for OGP members only, no? Ito po ay parang meet and greet na rin natin, mga kapatid, no? Shout out to po kay Nong Don Apa, yan. Lodi Mate, okay ang video at audio, yan. Thank you po, salamat po. Salamat po sa feedback, no? So, ayan, sana hindi naririnig yung ingay ng EDSA. Maingay po ngayon at sobrang traffic dito sa ating likuran, no? Napakaraming sasakyan, mga kapatid, no? So, yun. December 7 po ay meron tayong
pan-shoot ang mga member ng OGP. Ayan po, exclusive lamang po muna sa ating mga miyembro dahil alam niyo naman po, kailangan pa nating mag-meet and greet o yung mga ibang taga regional chapters natin ay a-attend naman din po dun sa ating pan-shoot. So magkikita-kita tayo doon. So hindi naman po mandatory ang pag-attend mga kapatid ha. Ito po ay ano lang natin no, para magkita-kita lang no. Ayan ay gaganapin po sa Maysilo, Malabon sa Empasay no. At sa Malabon practical shooting firing range dun sa Malabon po. So ayan, maraming salamat sa mga nakaantabay na no? At nanonood dito sa ating live mga kapatid. So pakishare na lang po sa ating mga GCs no? Para makapanood yung ating iba pang mga kapatid no? Sir Jeff Sky Lagwatan, good evening po. Salamat sa pag-antabay no? Paki-ano lang po no, paki-comment lang kung okay pa rin ang ating audio. Ayan, magandang gabi po sa ating presidente, Asher Maghinang, no? Ating President AJ Maghinang. Good evening, Tol. Wow, napakaganda, Tol, nung mga ginawa mong kanta, no? Para sa ating grupo, no? Pati yung ginawa mong jingle sa akin, napakaganda talaga, no? Mabuhay ang One Gun Pilipinas, no? So, ayan. Ako, nagloloko ata yung audio. Ayusin natin, ano? Yan. I hope na no. Good evening sabi ni Sir Jeff no, nagwatan Sir Harris ko. Magandang gabi po from One Gun Pilipinas Cavite chapter no. Good evening sir. Thank you for watching again no. Sa walang samawang pag-antabay sa ating mga live no. Well, alam niyo mga kapatid, no, actually, unannounced ulit itong ating live, no, at may mga pag-uusapan pa rin tayo na palagay ko ay kailangan nating i-discuss, mga kapatid. No? Opo. Makaraeg, Lester Hill. Good evening po. Thank you for watching, sir. Thank you for watching. Ayan. Si Sir Mayor Nico Rama from One Gun Pilipinas, Pangasinan. Magandang gabi po. At ang ating Robert Arellano, sir, from Bulacan. No? Pero I don't know kung nasa abroad ngayon si Sir Robert Arellano o FW ito. Loud and clear daw, sabi ni Sir Makaraig, Leisure Hill ang ating audio. No? Yan. Magandang gabi, Sir. Kumpare Tol Francis Bangayan from One Gun Pilipinas, Laguna. Good evening, kapatid. No? Si Nonong Don Apa, yan, shout out po, boss, no, dimate. Yun, sabi ni Nonong Don Apa. No? So, yun, at mga kapatid, natutuwa tayong iulat again na sabi ko nga nung nakaraan ay kahit papaano nakapag phase 5 na. So, 5 na lang yung ano, no, yung itong NCR, ilan sa kanila ay nakapag phase 5 na ng DRAED. So, kahit papaano na iraos natin at yung mga bala, naalala ko lang, i-report natin, yung mga bala na pinagbentahan ko ng jersey ay nagamit po natin sa DRAED, no? Yung pastry kasi ng DRAED, ang pinagagamit ko po dun ay 9mm lang. At hindi po natin sila pinagagamit ng ibang baril, nung sariling baril. Ang pinagagamit ko po sa kanila dyan ay Beretta, mga kapatid, no? So, some of our member ay nagtatanong, Sir, bakit ang pastry hindi namin baril, no? So, ipaliwanag natin, ano, mga kapatid. Ayan, andyan ang Sir Marco Yualday, no? Bakit ang pastry ng DRAED hindi baril ng member ang ginagamit, no? Alam nyo, mga kapatid, yung phase 1 and phase 2 ng DRAED, parang phase 1, pinapaliwanag, ibinabaon namin sa inyo yung marksmanship fundamentals, no? Then sa phase 2 po, mga kapatid, sa ating phase 2, ang objective ng phase 2 po ay confidence, mabuild yung confidence ng miyembro sa pagputok, no? Now, sa phase 3 po, dun i-determine namin ng inyong lingkod na kung yung phase 1 at phase 2 ba ay talagang pumasok dun sa sistema ng estudyante, ng member natin. So, meaning, mga kapatid, kapag yung phase 1 and phase 2 ay na-indoctrinate ng maayos at na-absorb ng estudyante, yung phase 3 po ay magiging madali na lamang sa kanya, mga kapatid. Now, going back, bakit po
ibang baril ang pinagagamit ni Forex-man, hindi baril ng member. Opo, ang ginagamit. Siyempre, ang tanong dyan, sir, bakit ganun? Dapat baril namin ang gagamitin. Again, bakit po hindi baril ninyo ang pinagagamit? Bakit ibang baril, no? Ang pinagagamit ko sa inyo ay yung Beretta. Alam nyo, mga kapatid, doon natin madedetermine, again, yung phase 1 or phase 2 ng trade, kung talagang kayo po ay may natutunan. Kasi sa phase 3 po, puputok kayo na hindi nyo gamit ang sariling baril nyo at ipinasok nyo ang bala. Ibig sabihin, mga kapatid, yung phase 1 and phase 2, yung fundamentals at saka yung building of confidence ng phase 1 and phase 2 ay talagang na-internalize ninyo. So it doesn't matter, mga kapatid, kung hindi nyo baril ang gagamitin nyo. Kasi nga, yung phase 1 and phase 2 ay talagang naintindihan na ninyo, mga kapatid. Yung trade po natin, mga kapatid, ay hindi ko po yan, hindi po dinesign lang ng ganun-ganun yan. Pinag-isipan po nating mabuti yan. So, it is a step-by-step learning. It is a ladderized program, no? Hindi po ito gusto lang nating gawin ganun. Hindi po ganun, mga kapatid. May purpose po lahat yan. Kaya po, Beretta, to tell you honestly, mga kapatid, maraming tao ang hirap magpatama sa Beretta. Marami po, no? Madalas po, ang mga naging estudyante natin sa Beretta ay talagang sa una, no, bumili sila ng Beretta, binabaril nila lupa, mga kapatid. May sa shooting low, shooting left, no? Talagang alam nyo po, kailangan yung kilalanin yung baril, no? Oh. So, ang totoong sikreto po ng Beretta, mga kapatid, no, ay yung pag-manage nyo ng trigger. Paano nyo po siya hilain, no? So, yun po, kaya po Beretta ang pinapagamit ko dahil alam nyo po, sabi ko nga, maraming hirap gumamit ng Beretta. So, dahil nga po sa trigger nito, no? Yung iba naman po, parang nalalakihan sila sa grip, no? Pero alam niyo po, pag tinuruan na namin kayo sa Beretta as a fundamentals na basic, fundamentals of marksmanship na phase 1 and phase 2 naman na building of confidence, wala naman pong bumabagsak, mga kapatid, sa phase 3 natin, sa awa ng Panginoon, no? Opo. And isa po nga nating member dyan, si Sir Edmund sa Balya, no? Sabi niya, gusto niyang ibenta yung Beretta niya. Sabi ko, sir, wag. Sabi ko, ituro ko muna sa inyo kung paano. Hello, Gina. So, yan, meron tayong background na bata, yung aking baby Regina. Good evening, anak. Ako na yung background kaya. Yeah. So, you can watch me in the, yeah? Hindi, pwede kanina lang ako. Yeah, go ahead. Salamat. Yeah. Go there, anak. Baka malaglag ka, anak, ha? So yun, pasensya na po at tayo ay na-interrupt, no. Anyway, so yun, mga kapatid, ang ibig nating sabihin, mga kapatid, ito po ay ladderized program yung ating trade. So ito ay step by step, no. At itutuloy natin, naputol ako kanina, pasensya na po kayo, no. Kapag kayo po ay naturuan ng maayos sa phase 1 and phase 2, kahit po anong baril na po ang gamitin nyo, naniniwala po kami na kahit pa paano po ay iaalpa nyo yan. Itatama nyo yan, mga kapatid. Ay, Sir Ed, actually mas kakaiba po yung trigger ng Glock sa Beretta. Opo. Mas maraming hirap sa Beretta, Sir Ed, no? Opo, ayan, maski naman si Sir Edmund, sabi niya, kaya nga, nung una, gusto na niyang ibenta yung Beretta niya, pinigilan natin, no? Sabi ko nga po, yung Beretta ay isa sa mga iconic pistol na talagang parang dapat hindi natin pakakawalan yan kung meron tayo niyan, no? Opo, dahil very historical yan, no? From 1986 kasi, mga kapatid, nung binitawan na ng US Army ang 1911, ang pumalit po nung 1986 na service pistol ng US Army, ng US Armed Forces ay Beretta 92FS, Beretta M9 na po. So, kung meron po kayong Beretta, pag-aralan nyo na lang po at sumama kayo rito sa trade, ituturo namin sa inyo ang technique sa Beretta, no? So, yun po yung level 3, ay yung ating phase 3. Bakit po
ibang baril ang ginagamit. So, huwag pong maguguluhan yung mga member. At yung iba nga po, medyo pag ano na, phase 3 na, kinakabahan na sila na, sir, baka mamaya walang patama. So, sabi ko, ay dyan po natin malalaman kung yung phase 2 nyo at phase 1 nyo ay talagang na-internalize po nyo yung tinuturo natin. Kasi pag alam nyo po, yung tatlo na yan, pag okay na kayo dyan, no? Yung 4 and 5, napakadali na yan. No? Opo. Yan po ay, sabi ko nga, parang hagdanan, step by step. Hindi po namin kayo binibigla, mga kapatid. Dahan-dahan po yan. No? So, I will not discuss dito sa live kung ano yung phase 4 and phase 5, mga kapatid. No? Pero alam na po nung mga nag-undergo ng ano yung ng TRAED, yung phase 4 and phase 5 natin. No? Oh. Marcos Mateo, good evening po. No? Ano ba sabi ni Sir Marcos Mateo? No? Ayun, nag-pismok daw siya. No? Ang ating tropa natin to si Sir Marcos Mateo from Philippine Air Force. Sir, magandang gabi po sa inyo. Ayan. So, ayun. At uulitin ko po, ito po ay pinag-isipan nating mabuti yung ating program of instruction sa TRAED. So, ayan po ay dahan-dahan, hindi po yan pabigla-bigla. Opo. Kaya nga po, kami, ang ano namin, hindi po namin kayo pinapaspasan na, na dire-diretsohin yung TRAED. Kasi nga po, ang paniniwala namin, sabi nga namin, pag mag-phase 1, phase 2 kayo, tinuruan namin kayo, if you have time sa range, i-review nyo ng sarili nyo, gawin nyo ng sarili nyo. No? So, pag darating na kayo sa phase 3, ready na kayo, mga kapatid. So, sana po na iintindihan nyo kung bakit ganun po yung ating ginagawa, no, mga kapatid. No? So, dahan-dahan, no? Wala pong learning na overnight, mga kapatid. There is no such thing as ngayon, nag-aral ka, bukas ay talagang okay ka na. Hindi po ganun, mga kapatid. It's really, ano yan, proseso po ang pag-aaral. Hindi po ganun, no? Hindi po pabigla-bigla, wag pong magmamadali, no? We give you ample time para yung mga tinuro namin, ma-review naman ninyo ng sarili sa range, no? So, magandang gabi, Sir Resty Arellano, at itong sa ating Attorney Peña. Good evening, sir, no? Sooner or later, meron kaming sorpresa sa inyo, no? May sorpresa sa inyo si Attorney Peña, mga kapatid. We will not discuss kung ano yon, no? So, sooner or later, magugulat po kayo, mga kapatid. Ang ating Attorney Javier Peña. May pasabog ito, no? Sa mga susunod na araw, no? Magandang gabi, Sir Joel Barameda, no? Pangarap ng firearm ko yan noong araw pa, Beretta 92 FS. Yan. Sir Joel, sumama ka sa TRAED para makaputok ka ng Beretta, no? Oo. Good evening, Sir Emerson San Juan, no? Ito'y nasa Qatar ngayon, yung ating kapatid. Magandang gabi sa mga kapatid natin sa OGP Qatar. Good evening po. Si Roel Anderson, magandang gabi from Bulacan, NCR, no? At ang ating idolo, ang ating isa sa mga, no? Hinahangaan nating pastor, no? Ng Philippine Army, si Major Lem de Binagracia. Magandang gabi sa Pastor Palalab. Thank you for watching from Noveleta, Cavite, no? Good evening, no? Yes, tama po kayo, Sir Joel Barameda, no? Ang continuous learning ang marksmanship at proficiency, no? Proficiency po ay pag ginamit natin yung proficiency, actually hindi pa naman talaga makakategorize natin as talagang napaka-expert. Pero alam nyo, pag proficient na po kayo kahit paano, ano na yan, magaling-galing na po yan, no? Yung proficiency, mahusay na yan, tumatama yan sa target. Yan po ang proficiency, ang proficient shooter. So, kahit paano, accurate na yan, no? So, yan po. So, later on, lahat po yan ipapaliwanag natin, mga kapatid. At lalo na po kung tayo ay may opisina na. So, hihimayin natin lahat ng mga doktrina na dapat na matutunan ng isang responsible gun owner. Opo. So, yun. Kaya nga po, natutuwa kaming ibalita sa inyo na so far, no, itong ating ginagawang POI, yung Program of Instructions ng TRAED, ay nakikita naman namin ni Admin AJ na kahit paano effective, no? Ayan, nakikita rin naman ng Sir Marco Yu Alday, no?
So, ibig sabihin po, kahit papaano, yung ginawa nating programa naman ay nakakatulong doon sa ating mga member at nakikita po natin yung progress, no? Yun po kasi ang importante, mga kapatid, yung ating programa ay may progress, no? At ayan, no? Parang mahina yung ating ilaw. At pasensya na kayo, no, mga kapatid. At so, ayan, no, mga kapatid. At sana okay yung ating ilaw, yung ating lighting. Anyway, going back, no? Maintindihan natin, mga kapatid, yung ating training bukod sa ating mga doktor, ating mga tinuturo dito sa live. Lalo na before, yung mga ating mga may mga dinaanan tayong mga topics, self-defense, batas, no? Yung mga mindset na yan. Sama-sama po natin kailangan ano yan. Kailangan nilang paano ito paliwanag? Kailangan silang mag-reconcile, no? Meaning, yung natutunan sa reins, yung pag-iintindi natin sa batas, yung ating mindset, lahat po yun ay kailangan mag-reconcile, mga. Dahil sabi nga natin, kung magaling kang bumaril, pero kulang ka naman sa legal knowledge, hindi mo alam yung elemento ng self-defense, at kung naman ikaw ay may nalalaman sa batas, ikaw ay may skill, pero ang problema naman sa iyo, emotional ka, no? May character ka na uncontrollable, na that could cause you to make a wrong decision. Sabi nga natin, ikaw ay pabigla-bigla, maaari po kayong ipahamak ng baril dahil sa inyong desisyon. So, lahat po ng mga lectures na yan, kailangan po niyan mag-reconcile, no? So, I think Pastor Palalab will agree, no? Yan, madalas namin pinag-usapan ni Pastor yan. Kaya po meron tayong Project Genesis, no? Diyan na po pumapasok yung intervention ng ating spiritual and psychological intervention, no? So, that is the value of Project Genesis, mga kapatid, sa isa sa mga programa ng One God Pilipinas, no? Sana po nasusundan ninyo yung ating series ng ating pagkakasunod-sunod ng ating sinasabi, mga kapatid. At beside that, mga kapatid, no, at naniniwala rin kami dito sa grupo na kailangan din talaga nating ipakita dun sa mga kapwa natin Pilipino na hindi nag-aari ng baril na tayo po ay katulad rin nila. That is why kaya nagre-reach out tayo through our community service. So ito, pinaliliwanag ko yung programa, no? Kasi maraming umiikot na naman na balita na bakit kailangan ng ganun, bakit may ganyan, bakit ganun, no? Bakit may Bible verse na naman, no? So talagang galit na galit sila sa Bible verse, no? What's wrong with Bible verse? At yun, merong screenshot na sinend sa atin, ano? Ay ako po'y tawa ng tawa, no? Kasi hindi na maalis yung issue ng kulto, no? Kulto daw ang One Gun Pilipinas, no? So, I don't know kung saan nila binase yung pagsasabi na tayo daw ay kulto, mga kapatid. Pero alam nyo, alamin natin muna kung ano ba yung definisyon ng kulto, ng cultism, no? So, ang gagawin natin again, siyempre, pupunta tayo kay Mr. Google, no? Para makita natin yung definition ng cult, no? Ng kulto, no? So, ano ba ang cult, no? So, ayan, lumabas sa dictionary, no? Oxford Languages, no? Cult, sabi niya, is a relatively small group of people having beliefs or practices, especially relating to religion, no? That are regarded by others as strange or sinister or as imposing excessive control over members, no? So, maliwanag dito, ang sabi niya, a small group of people having belief or practices especially relating to religion, no? That are regarded by others as strange or sinister or as imposing excessive
control over members. No? So maliwanag ha, uulitin ko mga kapatid, i-define natin ulit yung cult according to Oxford Languages. No? Definition nito from Mr. Google. No? Pwede nyo pong i-google na ngayon. No? Uulitin ko once again. No? A relatively small group of people having beliefs or practices, especially relating to religion, that are regarded by others as strange or sinister, or as imposing excessive control over members, no? Now, mga kapatid, no? Ang OGP ba ay may sariling religion, mga kapatid? No? So, yan, ang Pastor Palalab pwedeng sumagot, no? Dahil ito ay pastor, no? Sir Pastor, no? Will you please, sir, pwede po kayong mag-comment, no? Kung ang OGP ba ay nagpa-practice ng religious practices, no? Tayo ba ay may mga seremonyas o ritual na ginagawa ng isang kakaibang reliyon, no? Or grupo, no? So ito ay ang sabi niya kasi ito ay strange or sinister, no? Yun ang sabi niya, mga kapatid, no? Pastor Palalab, ano ba yung strange or sinister, no? Sana makapag-comment si Pastor Palalab, no? Anyway, ayan, i-ano natin, medyo palawigin natin tong kulto na to, no? Ito gusto ko talagang pag-usapan ulit to, no? Paliwanag na natin ito before, no? Oo. So, yan. Sinister daw na and strange, no? Ano ba yung sinister, no? Define natin ang sinister, no? According to Oxford Languages, again, kay Mr. Google, ang sinister daw po ay giving the impression that something harmful or evil or is happening or will happen, no? So that is sinister, no? So may meron daw parang impresyon na pwedeng makapanakit or isang masama, no? Or evil na nangyayari or mangyayari. So, meron ba niyan sa One Gun Pilipinas? No? Nagtuturo ba tayo ng mga evil doctrines dito? Ng mga nakakapanakit na katuruan? So, pwede niyong sagutin, mga kapatid, no? Kasi yun po yung kaninang sinasabi ron sa, dun sa definition ng cult, no? So, dapat daw may mga practices yan na sinister at saka strange, no? So, I think, kayo na po makakasagot kung meron tayong mga ginagawang nakakapanakit dito or masasama dito sa One Gun Pilipinas, no? Yon. So kanina sabi, bukod sa sinister, may strange, no? Puntahan naman natin kung ano ang definition ng strange according na naman kay Mr. Google, no? Strange, no? According to Oxford Languages again, no? It is an unusual or surprising in a way that is unsettling or hard to understand, no? Again, mga kapatid, kanina dinefine natin yung sinister. Ngayon naman, yung strange, mga kapatid. So, ang sabi niya, ang strange daw as defined by Oxford Languages, unusual or surprising in a way that is unsettling or hard to understand. So, napakadaling maintindihan. Ano daw po ito? Hindi maintindihan, no? Kung ano ba talaga itong ginagawa ng mga ito. Or kung ano yung pinakikita, no? Sa OGP pa, meron ba tayong strange na ganyan? Meron ba tayong unsettling or hard to understand doctrine? Makakasagot din po niyan kayo, mga kapatid, na mga membro sa One Gun Pilipinas. Napakadali po ng mga ating mga itinuturo dito. At alam niyo po, ang mga tinuturo natin dito, yan po ay madalas general knowledge na, mga kapatid. Opo, it is a common knowledge. Nire-recollect lang namin lahat yan, pinagsama-sama namin just to no? I-compile yan at ituro sa atin, mga kapatid. So, there's nothing wrong with it, mga kapatid, no? Hindi po yan hard to understand or unsettling, no? So, that's strange, no? Kanina, sinister. Pag sinabi natin sinister, yan ay evil and harmful, yung mga ginagawa ng isang kulto. At ang isa pang sabi niya, strange, no? Yung unsettling at mahirap maintindihan ng isang normal na tao. Ang OGP po, ang daling maintindihan ang ginagawa natin. Community service, magturo ng libre, umiwas sa mga bagay na makakasama, umiwas sa mga desisyong magpapahamak sa atin. So, doon pa lang, sa strange and sinister, hindi na po tayo kulto, mga kapatid. Opo. Merong nag-comment doon, no? Doon yung bot
Ay wag na, hindi ko nababanggitin kung sino man yung ano na yun. Baka sabihin na naman, pakawala natin, no? May screenshot na sinend at nabasa ko rin naman. Napakatalino ng kanyang, ng kanyang argumento. Ang sabi niya ay, kung kulto daw po ang grupo natin ng OGP, dapat daw po ay, bakit daw po iba-ibang reliyon ang member at may mga Muslim pa tayong member. Ayan, nanonood pala tong si Boching Macalms, Ito, he's watching right now, no? Sabi nito ni Mr. Boching Macalms, na kung tayo daw ay kulto, sabi ko na nanonood to sa atin si Boching Macalms, Kaya alam niya yung mga doktrina na tinuturo natin dito. Sabi nito, ng tao na ito, ay kung kulto daw ito, bakit iba-ibang reliyon ang member ng One Camp Pilipinas? Where in fact, ako po ay Iglesia ni Cristo, Ang iba naman ay born again Christian, may Katoliko, may mga Mormons, may mga meron pa dito yung Methodist Church, At ito na nga po, may Muslim dito sa atin, yung mga kapatid nating Islam. So, nung nabasa ko yung komento nito ni Mr. Boching Macalms, doon ko naintindihan na this guy is really alam niya yung sinasabi niya, At yun po ay totoo. Wala pong talagang sasali sa atin na iba't ibang reliyon. Pag nakakita ito ng practice ng kulto, mga kapatid, Opo. Siguro pati si RD Sonon, hindi sasama sa atin yung RD ng Region 8. Yan po ay Regional Director ng BJMP Region 8, si Colonel Senior Superintendent Ril Pabella Sonon. Yan po ay pioneer ng One Camp Pilipinas. Yan po ay sagradong Katoliko. At malamang sa malamang, pag nakakita ng cult practice yan dito, aalis yan. Kasama rin natin ang Sir Jun Ibay, ang Colonel Jun Ibay na ngayon ay konsehal ng District 1. Yan po ay panatiko ng itim na Nazareno ng Quiapo, So, kung tayo po ay nagpa-practice dito ng cultism, malamang hindi po yan tatagal sa atin si Colonel Jun Ibay. Yan po yung ating mga example na talagang mga reliyosong tao yan. Tapos sasama sila sa OGP na merong cult practice, malamang iiwan tayo niyan, mga kapatid, So, mga kapatid, itong mga nag-PPM sa atin na minsan talaga medyo siguro paul na sa paningin nila, ay sabi ko nga, kagaya ng dati, kung ano po yung kanilang naiisip sa paniniwala nila, hindi nyo po kayang baguhin yan, Kaya po ang maganda dyan ay unawain, Magandang gabi, Sir Elmer Reynoso, So maliwanag po hindi po kulto ang OGP, I-dinify na natin, May mga, alam nyo, pagkakulto kasi may mga ritual na nakakaibang ritual yan na hindi pinapractice ng mga Kristiyano. At ang Biblia po ay hindi po yan cultism, Yung itong mga Bible verses po natin, hindi po yan kulto. Hindi yan aral ng kulto. Aral po ni Kristo yan, mga kapatid. Opo. Aral po ni Kristo yan. At mga kapatid, ito po, ang sabi niya control yung ating gusto, Mga kapatid, ang control na sinasabi ninyo ay ginagamit nyo yung tao for your own purposes. Yan po ang mga narcissistic, mga kapatid, Ang mga narcissistic po ay mahilig sila sa control, makumontrol ng tao for their own satisfaction and their own benefits. Ang katuruan po ng OGP, sa kaalaman po ng lahat, ito po ay sa kabutihan ng mga miyembro. Kaya nga lagi namin sinasabi, umiwas sa engagement, maging gamitin ang pag-iisip sa tama sa mga sitwasyon na sa tingin natin ay malalagay tayo sa alanganin. Kaya po yun ang turo natin. It's not really vested interest. It is the interest of the members. Kaya tayo nagtuturo na ganito po ang gawin, ganyan po ang gawin. Katulad po nung dati, nung sinabi ko pong umiwas po na mag-beer house o uminom sa mga bahay aliwan pagkagaling sa firing range dahil may bit-bit tayong baril. The intention is ilayo po kayo sa kapahamakan, mga kapatid. Hindi para kontrolin kayo, Kasi po, comment nga po nung dati, kaya daw po pinipigilan ko daw na mag-beer house o uminom sa labas dahil iglesia daw ako, So, dinamay pa yung ating reliyon, mga kapatid. Hindi po ganun yun, Yun po ay payo ng isang leader.
Kami pong mga leader ninyo, mga kapatid, sa One Gun Pilipinas ay, although may iba sa inyo mas matatanda sa amin, no? O mas bata kami sa inyo, pero kami po ay para na rin yung magulang. No? Nung pumasok kasi kayo sa OGP, meron tayong mga katuruan dito na sa tingin namin ikabubuti ninyo, mga kapatid. Hindi po para kayo kontrolin for our own vested interest, no, mga kapatid, no? Opo, ay hindi po ganoon yung intensyon, no? So hindi po rin na wag po sanang isipin nyo na pag ayaw namin kayong painumin, pinakikialaman namin yung bisyo nyo. Kasi nga po, pagkagaling sa rage, may dala kayong baril, tapos pupunta kayo ng beer house. So pag kayo ay napaaway doon, malaki ang posibilidad na ang mga baril na yan ay magamit ninyo, no? At ang nakakalungkot diyan, na-engage kayo, galing kayo sa firing range, ang kasama nyo ay One Gun Pilipinas, no? Ang alam ng asawa nyo, mga kapatid, ay kayo ay nagtitraining, kasama ang grupo, tapos biglang uuwi kayo, may problema na kayo. So anong sasabihin ng asawa nyo kung di ka nagwa One Gun Pilipinas na yan, di ka napahamak, no? Hindi po mahirap maintindihan yung katuruan ng OGP. Ang totoo po, gusto namin kayong mailayo sa kapahamakan. Yun naman po talaga ang fundamental natin dito. Kaya po tayo nagtuturo dito sa responsible gun ownership, mga kapatid, no? Magandang gabi, Sir Toros Porras, Sir Julius Miguel Saludes. Thank you for watching. Elmer Reynoso, Sir Di Marmar. Ayan. Si John Maremulyo, magandang gabi po, no? So hindi po siya mahirap maintindihan, no? Katulad nung sabi nga, unsettling and hard to understand daw pag strange. Ganun daw po 'yon pagkakulto. May mga tinuturo yan na mahirap maintindihan, no? At kakaiba, kakatuwa na mga ritual, no? Opo, ayun ba, may mga kulto na nag-aalay daw ng babaeng birhen, sasaksakin sa lamesa, kukunin yung puso. Wala namang ganun yung OGP, mga kapatid. Hindi naman tayo nagsusuot ng mga parang mga mahabang damit na may hood na kulay brown, no? Walang ganun, no? Opo, wala pong ganun ang OGP na practice, mga kapatid, no? So, yun po ang kulto, no? Pero pag pinag-usapan po natin ang Biblia, at sabi ko nga po rito, majority naman sa atin Kristiyano. Nagkakaiba-iba lang tayo na sekta, mga kapatid, Katoliko, born again Christian, Iglesia ni Cristo, Mormon, Seventh-day Adventist, di ba? So, Methodist Church, diba? So, ibig sabihin, iba-iba po yung religion natin, yung sect natin, pero ang pinagbabasehan natin, Biblia pa rin. Kaya nakakapagtaka lang bakit ayaw nila ng Bible verse. Bakit, no? Sabi ko nga, tama yung Boching Macalms na naman, no? Kung atheist ka or hindi ka Kristiyano, that's the time na ayaw mo yung Biblia, siguro, no? Pero there's nothing wrong with Bible, no? Alam niyo, si Dato Omar Yusuf nga, minsan pag sabi niya, parang yung Bible daw natin, tsaka yung Quran, may somewhat similarity doon sa mga doctrine. Minsan, ayan. Muslim na po yan, mga kapatid, pero na-appreciate yung Bible ng Kristiyano. No? So that's it, mga kapatid. No? Hindi po tayo kulto, mga kapatid. No? Hindi po tayo kulto. Maliwanag po sana yung ating paliwanag ngayong gabi. No? Good evening, Sir Resti Arellano, no? Magandang gabi po sa inyo, no? Sir Dasel, magandang gabi po. Sir Dasel, i-PM lang ninyo ang President AJ Maghinang. Yan nga pala, question, paano ba mag-One Gun Pilipinas pala? Yan ang laging tanong pala. Sagutin natin yan, no? Good morning. Excuse me, anak, I'm live, okay? So, I'm sorry, na ano po yung ating train of thoughts, no? I'm sorry po. Gina, can you close the door, please? Regina, can you close the door, please? Yeah. Thank you. Thank you. So, yun, mga kapatid, I'm sorry po na yung aking train of thoughts, no? So, madalas po, mga kapatid, yan ang tanong, paano ba mag-One Gun Pilipinas? At ano ba ang requirements, no? At ayun, kanina na naman, meron na namang nagtanong dito sa atin, maski sa GC kanina, no? Yung regarding dun sa naniningil na daw ba talaga tayo ng 2,100. Yan. Liwanagin natin, mga kapatid, ha. Kasi kanina may nairita rin na member bakit daw pinapakalat na tayo ay naniningil na ng 2,100 na membership fee, mga kapatid, no? Opo.
At matumal daw yung ating koleksyon ng 2,100 dahil wala na daw nagme-member sa One Gun Pilipinas. So ito patunay, no, mga kapatid, nasa live tayo ngayon, may nagtatanong, no? Bukod sa mga nag-PPM sa atin. Apo. Kasi after po ng induction ng Tacloban, mas dumami po yung nagtatanong kung paano mag One Gun Pilipinas, mga kapatid, no? Mas dumami yan kasi lalo po nung nagsimula na nga, again, ulitin ko, yung nag-induct ang Tacloban. At may mga member din tayo sa iba't ibang chapter ang nagtatanong kung bakit hindi pa sila nai-induct, bakit daw yung Tacloban ay na-induct na, no? Pero mamaya ipapaliwanag natin kung bakit, no? Now, ang ating pinag-uusapan ngayon ay paano ba mag One Gun Pilipinas, no? Paano, sir? Paano ba admin Corex? No? Paano ba press aging? Ano ba requirement, no? Sa pasimula, mga kapatid, sa pasimula pa lamang, ang One Gun Pilipinas po ay naglalayon na gumabay, lalo po sa mga newbie, no? Na maihatid po kayo sa responsible gun ownership. Sabi nga natin, maitama yung mindset, makapagbigay ng skill, makapag-impart ng skill, para po pag may skill at may tamang knowledge and principles and doctrines, hindi po magagamit sa masama ang baril. Now, ano ba ang initial requirement ng isang tao na isang gun owner na gusto, o hindi pa gun owner na nangangarap pumasok sa gun ownership? Ano ba ang gusto ng One Gun Pilipinas? Ano ba ang requirement natin? Una po, mga kapatid, kung gusto sana po natin, ang papasok dito ay, unang-una po ay talagang willing mag-learn, willing mag-grow, at magmamalasakit sa kapwa gun owner. Kaya nga po, together we care, together we grow, mga kapatid, no? So, meaning, selfless ito, mga kapatid, ha? Ibig sabihin, siyempre naman, priority natin ang sarili natin. Pero alam niyo po, excuse me, dapat po meron tayong empathy, mga kapatid. Marunong din tayong magmalasakit sa mga kapwa natin. Tao, lalo sa gun o kasama natin sa One Gun Pilipinas. Hindi po puro kabig lang, puro tayo lang ang masaya, tayo lang ang nakikinabang. So when we say empathy, dapat po kaya nating maramdaman yung nararamdaman ng mga kasama natin. Kaya nga po, together we grow, together we care, no? Together we care, together we grow. So, if you will notice, gaya po nung sabi rin sa kabilang Facebook group, na tayo ay nagre-recruit. Hindi po tayo nagre-recruit. Never nating ginawa ang recruitment. Kahit sino pong member ng One Gun Pilipinas, ang tanungin nyo, sinabi namin yan noong una pa lang, wag po kayong mag-recruit. Pabayaan nyo yung tao na tayo ay pag-aralan nila bago sila pumasok. Even Attorney Javier Peña, no? Opo, i-share ko sa inyo ang kwento ng Attorney Javier Peña. Alam nyo po ba, mayroon tayong member dati na inalok siya ng jersey sa halagang 3,000 kasama daw ng membership. Kaya pala nung una, ang Attorney Javier Peña nagdalawang isip pumasok sa One Gun Pilipinas. Pero 1 year na niya tayong pinag-aaralan, no? Andito, nanonood ang Attorney Peña, no? Isa yan sa mga buhay na patunay na talagang, alam nyo, may mga demolition job sa atin, may mga paninira na para hindi tayo paniwalaan at ibigyan ng kredibilidad ng mga tao, no? Hindi tayo igalang o bigyan ng respeto dahil may mga ganun po, no? May nag-PM daw allegedly sa kanya, no? Na humihingi ng 3,000 piso para membership at saka jersey, no? So, lately po tinanong ako ni Attorney Peña, sabi ko, attorney, abogado kayo. Alam niyong hindi pwede yan na magsisingil ka ng membership nang hindi ka pa SEC registered. Bawal yan kasi alam niyo po, pag kayo po ay nag-membership na, kailangan po kayong resibuhan, mga kapatid. At yan po, yung resibo nyo na kayo ay nagbayad ng membership or annual due, kayo po ay, ibig sabihin na ina-accept kayong member talaga kasi nagbigay kayo ng due, mga kapatid. Ilalagay namin kayo sa ating ROOM, yung ating Registry of Official Members, no? Yung pinaka-rooster natin yan, mga kapatid. That is why yung mga una-una dito, kinuha namin yung mga identification. And we will assign a unique serial number. Katulad ng Tacloban, meron na po silang sariling serial number ang mga member doon na na-induct natin. So sana po naiintindihan ninyo, no, yung paano na tayo gumagalaw.
So ganun po, no, mga kapatid, no, yung regarding sa matumal daw yung pag-member recruitment, there is no such thing. Dito, yung mga nanood na member, kayo po magsabi kung kayo ay kinolektahan ng 2,100, no, as membership, no. Kayo naman po ang makakapagsabi niya kung totoo o hindi. At kung may recruitment ba talaga nangyayari sa One Gun Pilipinas? No? Never natin ginawa yan, mga kapatid. Never natin ginawa yan. Ayun, mga nanonood na member, kayo po, pwede niyong pasinungalingan ang sinasabi ko kung hindi totoo, mga kapatid. At kaya hindi tayo nagre-recruit, mga kapatid. Ang logic po niyan, ang One Gun Pilipinas po ay advocacy group. At kailangan po ang mga pumapasok dito ay volunteers, mga kapatid. Hindi kayo pinilit, hindi kayo ni-recruit. Kasi pag kayo po ay, ito ay advocacy group at ni-recruit namin kayo, meaning, mga kapatid, hindi po ito advocacy. Kasi po, sumasama po sa advocacy, nasa puso nila yung ginagawa ng isang grupo. No? In their hearts and in their mind, gusto nila yung ginagawa ng isang grupo. Ng isang advocacy group. Nasasamahan nila, mga kapatid. So, I hope na maliwanag ito, mga kapatid, no? So, yung mga naguguluhan na bagong member na sinasabi, sir, totoo ba na may na-collection tayo na 2,100? Wala pa po. Wala tayong kinukolekta. Opo. Wala pa po. So, kung may collection na ganyan, show us proof na talagang nangolekta kami ni Admin AJ ng 2,100 for membership. At saka yung sinasabing jersey kasama sa 2,100. So, wala po yan. Hindi po yan nag-exist, mga kapatid. At, gaya po ng lagi ng sinasabi ko pa nung araw, yung pumasok po ng 2022, 2023 at 2024, 2025, wala po kayong membership. Ang atin lang pong ibibigay, yung ating 2,100 po, na annual due. Annual due po yun, 2,100. Buong taon po yun. Yun po yun. Sir, bakit ba kailangan natin ng annual due o ng pondo? Kasi po yan ay mangyayari po yan para sa ating funding. 3 taon po na umaandar ang OGP. Na wala po kaming hiningi sa member ni Singkong Duling, mga kapatid. No? Doon sa ating mga ginagawang mga programa. Ang inyong lingkod po ay pumupunta sa iba't ibang dako, lugar. Gamit po ang sariling sasakyan at gasolina. No? Bala, baril, para po magturo sa mga member natin. Batangas, Cavite, Pangasinan, no? Bulacan, no? Laguna, na gamit po yung ating sariling sasakyan. Hanggang ang kotse ko pa nga po, yung Altis ko nakarating hanggang Tabuk. Doon po, nakarating po sa Tabuk yun, sa Kalinga yung aking kotse. Yung isa, yung binenta kong kotse ko na isa, yung Altis natin, na umabot na ng 70,000 po ang milyahe nun. So gamit na gamit po yan sa trade, no? Sa OGP yung kotse, no? So kaya tumaas ng ganun yung milyahe na, no? Sa 3 years po na ito, yan po ay sabi ko nga po labor of love, no, yung labi ni Marco Yualday, no, labor of love, no, libre. Yung nabasa naman namin kay Boching Macalms, tawa kami ng tawa. Napagbintangan ko pa si Marco Yualday na si Boching Macalms kasi sabi ko, parang narinig ko sa iyo yung labor of love na yan, Oo. Anyway, wala pong isang organisasyon na under po na talagang wala man lang kakarampot na pondo. Yan po ang ating bloodline, no? Yan po ang magpapagalaw sa atin, no? Opo. Alam niyo po, madalas po ang activity rito ang nag-aabono, mga member. Ako, si Marco Yualday, Sir Jimmy Santa Rosa. Yan po. Talagang minsan yan, si Sir Julius Miguel Saludes, si James Bailey. Yan, talagang ano sila, nag-aabono na yan sa mga activities, no? So, sariling bulsa, no? Pero siyempre po, hindi po natin masusustain ang organization na ganun puro abono de amor tayo, mga kapatid. No? Wala pong matagumpay na grupo na nag-i-exist palagi ng walang pondo na puro ano lang, puro abono, mga kapatid. No? Pero alam nyo, within that 3 years naman, kahit wala tayong pondo, nakasurvive. Kanya lang, very limited, mga kapatid. Kaya nga po nagbenta rin ako ng jersey because of hindi ko na rin po kayang abonuhan talaga yung mga balang ginagastos, no? Opo, medyo mabigat na rin po talaga, kaya nga hindi na rin ako po nakakapaglaro kasi
from time to time dati, pag dadayo ako para magturo ng trade, may dala akong 200 rounds, 150 rounds. Pinagagamit natin yan sa member. Katulad yung pati mga baril natin, pinagagamit natin. So nakatulong po yung jersey nung nakaraan kasi po naka tayo ng kahit papaano nasa 400 rounds po yung aking nabili dun sa out of that 6,000 pesos na proceed nung ating Forex-man jersey, no? Kaya nga nung nag-usap kami ni Sir Ronald Tan nung nagpapa-reload ako sa Truweight, sabi niya, ayun pala yung purpose doon ng pagbenta ng jersey. Opo sir, kasi kako para po magamit sa training ng mga member. Nung nagre-reload ako sa Truweight, no? So, huwag po kayo mag-alala kung binabahiran tayo ng putik yung mabubuti nating intensyon, mga kapatid. Ganun po talaga Ganun po talaga, we cannot please everybody. Basta po tayong mga member sa OGP, alam naman ninyo kung ano yung meron tayo. That is the very important, mga kapatid. Yung nakikita ninyo yung totoo against dun sa ibinabatong issue against us. Opo. So, much better to ignore, mga kapatid. At sinasabi naman namin sa inyo, pag may mali na kami, pwede naman ninyo kami sitahin, i-PM nyo kami. No? Directly, no? Noon pa namin sinasabi yan. Pag may mali po kayo, kami, bilang mga leader nyo, pwede nyo po kami sitahin, no? Pwede nyo, Admin AJ or ako. Wala pong may-ari ng One Gun Pilipinas. No? Hindi po ako, hindi si AJ. Ang One Gun Pilipinas po ay tayong lahat, mga kapatid. There is no special rito, walang sacred cow, mga kapatid. Walang banal na baka rito, mga kapatid, no? Lahat po tayo rito ay pantay-pantay, mga kapatid, no? Hindi, wala pong extra rito, no? Special, no? Lahat tayo dito special dahil tayo ay nag-aadvokasya, mga kapatid. So maraming salamat po sa mga kapatid na nakaantabay, no? Andito na rin pala si Sir Marco Alday, no? Si Sir RJ Mer, good evening po. Ayan. Good evening mga Sir Ma'am and friends of Eagles. God bless. Ayan, magandang gabi. Eagles pala si Sir, no? O yan, katulad niya, no? Isipin nyo ang OGP, halo-halo tayo rito, pati fraternity, no? Meron tayong Eagles, may Tau Gamma, may Alpha Pi Omega, may mga Bedans, andi dito, no? Alpha Kappa Rho, Guardians, may mga kapatid tayong nasa Freemasonry. Bakit naman po nagkakasundo, mga kapatid, no? Opo. So, wala pong discrimination, mga kapatid. Meron dyan, talagang mayayaman, no? Yung mga member natin ditong mayayaman na hindi nagpapakilala sa mga member, pero pagkasama namin, akala mo talaga, hindi talaga big time na tao, bumababa sila sa level ng bawat isa, no? Hindi nagpapakita ng entitlement. Marami rito, kasama natin, kunyari, akala mo, mahirap lang sila, no? Pero, hindi nagpapakilala, talagang mga big time ang mga yan, pero, bakit sila bumababa sa amin, sa level namin? No? Sa mga average na tao. Hindi nila kami binabraso na, ako, Forex-man, ang baril mo, ganyan. Ako, baril ko 20, 30. Walang ganun, mga kapatid. Meron nga tayo member, bumili ng Benelli M4, no? Nanonood ngayon, Parang bumili lang ng mani, no? Sa kanto, no? So, kasi nga po, sabi daw, ang mga OGP daw, walang pambili ng baril. Itong member natin, syempre, hindi naman to biro-biro pagkatao nito. Ang ginawa, bumili ng Benelli M4, no? Parang bumili lang siya ng mani, mga kapatid, no? Oo. So, may mga kakayanan po yung mga yan, pero alam nyo, ang pagkasama nila ang OGP, hindi nyo sila makikitaan ng entitlement na sila ay above or top of the food chain, mga kapatid, no? So, yan ay patunay na dito sa OGP, we're trying and we're doing our best na itong mga tao na mga humble, mga taong may mapagkumbaba ay napagsasama-sama natin sa isang sa isang grupo. Yes, Sir Julius Miguel Saludes, no? Sa One Gun Pilipinas, together we care po. Maliwanag ito, mga kapatid, no? Wala po tayong tinuturo rito again na pangkulto, no? Opo. Wala pong pangkulto. Sabi ko nga po, iba't ibang uri ng tao. Pag nakakasama nga po namin ang attorney, JM Karait, ang Vice Gov Karait ng Laguna, hindi nyo po makikita na parang Vice Governor ang asta ni ni Attorney Karait, mga kapatid, no? Very ordinary ang kanyang behavior, no?
Kaya minsan yung mga member natin talagang amazed na amazed kay Atty. JM Carait, kay Vice Gov na kasi napakabait daw po talaga, no? Eh ako nung unang meeting ko rin po, I don't expect na ganun ang behavior na pakikitungo sa akin ng attorney ng Vice Governor Carait, no? At ang Vice Governor Carait ay ayan, alam ng Sir Marco Yualda yan kasi sabi daw sumama lang daw member na, no? Opo. Ang totoo niyan at kaharap ang ating Marco Yualday, ang chapter leader ng NCR nung magsabi ang Atty. Carait na kung pwede ba siya maging OGP, no? Hindi rin po natin siya ni-recruit, mga kapatid. Ang sabi kasi niya, maganda sir yung ginagawa niyo. Gusto kong makatulong. Yun po ang words ni Atty. Carait, ni Vice Gov Carait. Nung unang meeting ko sa kanila sa Bucor, nung tinuruan ko yung mga bodyguard niya. Malinaw po ito, mga kapatid, ha? At para po huwag kayong maguguluhan, no? Di lang po tayo pang pamilya, pang sports pa yan. Parang alcohol pala, tama, family rubbing alcohol yung kumpanya ni ni Marco Yualday, no, Pagoda Philippines, no. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa, no. Ayan, tatawa si si Brother Marco. Oo. Ayan po ay yung kumpanya nila Brother Marco Yualday, yung Pagoda Philippines, yung family rubbing alcohol. Ayan, tuloy. Oo, nabanggit tuloy natin yung ni Marco, no. Lindon Beranya Gonzales, tayo po lahat ay pinagbuklod upang maging isa, maging One Gun Pilipinas. Yes po, sir. Exactly. Oh. Kaya nga po, manatili po tayong humble, yung humility, mga kapatid. Kaya nga po kami ay masaya, mga kapatid, kasi may mga member talaga tayo rito kahit papaano talaga, kahit minsan ay nakikita kong hindi na maganda ang nararamdaman nila sa mga pinupukul sa atin, pero nakakapagtimpi sila, no? Dahil sabi nga natin, yung mga kritiko na yan, yung mga basher na yan, will remain basher forever, no? Pero yung iba namang basher natin, nandito na sa atin. Sumama na rin naman sa atin, no? So, some of them, no? Nag-confess yan. Nag-PM sa atin, nandito sa OGP ngayon. At people will realize, sooner or later, kung ano ba talaga yung intention natin dito sa One Gun Pilipinas. Madali pong malaman kung ano ang intensyon ng grupo na ito. Dahil sa loob ng 3 taon na ito, hindi po talaga kami nagparami. Nagsala kami ng tao. Kung ang gusto namin ay magparami lang, hindi na po kami nagsala, mga kapatid. Hindi natin tinunaw yung 40,000 na FB page natin na una. Dahil yun po ay ginamit nating filtering stage, mga kapatid. Yan po yung tinuro ng aking yumaong ninong, Dear Senior Superintendent Randel Latosa, MNSA, no? Sana po, mga kapatid, no, manatili po kayong mapagmatsyag at maging po tayo, maging wais, no, maging maging smart sa pag-iisip, no? At mahirap po na kayo ay madra-drive ng mga, alam nyo, yung mga kwentong maritesan, yung mga fabricated stories, yung mga product of hallucination na mga kwento, mga narratives, no? Kaya nga po doon, merong comment doon na sabi niya, lost soul daw, no? Ligaw na kaluluwa, tawa ako ng tawa. Kasi alam niyo yung lost soul na yan, yung word na yan, madalas kong naririnig yan kay Tads, no? Kay Brother Tads, no? Sabi niya, tol, meron daw kasi sa mga reels, no, yung nagpapakita ng mga cleavage para panuurin, no? Sabi niya, tol, gawain niya ng mga taong ligaw ang kaluluwa, no? Para lang daw sa views may manood ay maglalabas ng cleavage or ng masiselang partes ng katawan, no? Ligaw na kaluluwa, yung lost soul na yan, madalas kong marinig kay Tads, no? Pag kayo po ay naniwala dun sa mga kwento o mga istorya na walang basehan, na product of wild imagination, kayo po ay maliligaw, no? Maliligaw po kayo. Dito po, tingnan nyo, mga kapatid, dito sa One Gun Pilipinas, expose kami ni AJ. Expose, maski sila Marco Yualda, expose na yan, no? Yung mga kritiko natin, nakatago ang mga muka. Troll account, anonymous, no? So, bakit po? Bakit sila nakatago?
Ba't kami naman nakakausap nyo, nagsasalita rito sa live, alam nyo ang tunay na pangalan namin. At nakakausap nyo kami, nakakapagtanong kayo sa amin. No? Kami po ay nakakapagpaliwanag ng aming mga punto de vista. Yung mga troll po at anonymous niya na subukan nyo pong kausapin, no? I-PM nyo. No? Subukan nyo i-PM, kausapin nyo, subukan nyo magtanong. Tanungin nyo rin kung pag kayo ay paano ba mag-change address ng LTAP, no? Paano ba kumuha ng PTC4, ano ba requirements, paano ba ang gagawin pag nawala ang baril. Tanungin nyo po yung mga troll account na yan, tsaka yung mga anonymous account na yan. Tingnan nyo po kung tuturuan kayo ng gagawin. No? Challenge ko sa inyo mga kapatid, no? Challenge ko sa inyo yan, yung mga anonymous troll account. Tanungin nyo sila kung kayo po ay... At yung mga anonymous account na yan, troll account na yan, dadalhin kayo sa firing range para turuan din ng libre, no? Come to think of it, mga kapatid. Para wag na po kayong maguluhan, para maalis na yung inis nyo. Pag yung mga yan po nakakausap nyo ng personal at nakakasama nyo sa firing range, pwede nyo na yan paniwalaan, mga kapatid. No? Pwede na, no? Turuan kayo ng libre niyan, pwede na. Pag kayo biglang may immediate problem or issues, tatawag kayo sa kanila. Pag sinagot kayo, tinulungan kayo, pinalalayan kayo, ginabayan kayo, binigyan kayo ng ideas, pwede na kayo maniwala sa mga troll account na yan, tsaka sa mga anonymous na yan. Yan po yung iiwan ko sa inyong dapat ninyong pag-isipan. Opo. Kapag nakakausap niyo yung anonymous sa troll account na yan at kayo po ay nagagabayan at tinuturuan nila. At nakakasama nyo sa firing range at nakakapag-impart sila sa inyo ng mga knowledge na makakatulong sa inyo, lalo sa skills development. Simple as that, mga kapatid. Ngayon, kung hindi po nila nagagawa yun, mag-isip-isip po kayo. Ang admin AJ at ang admin Corex ninyo ay buhay na tao. Hindi po ako troll. Si AJ ay hindi troll. Hindi kami anonymous na nagtatago. At ginagamit ang social media para manira at pumatake ng kapwa-tao at magbato ng mga mababahong issue, no? Para mawalan ng kredibilidad ang mga kapwa-tao. Come to think of it, mga kapatid. Sana makausap niyo yung mga anonymous na yan at mga troll account na yan. Maka-exchange of ideas nyo sila at makasama sa firing range. At unang-una po maturuan kayo ng libre. At ituring kayong pamilya at gabayan palagian, no? At mag-live sila ng ganito, no? Mag-live sila, no? Yun na po. That is the time, mga kapatid. Pwede na silang paniwalaan. Sa palagay ko po, mga kapatid, no? Sa palagay ko. Dapat po nakalabas ang muka. At alam ang pangalan, yan po dapat ang mga taong may paninindigan. At yung mga taong nagsasabi ng totoo, hindi tinatago ang mukha, mga kapatid. Hindi tinatago ang mukha. I hope, mga kapatid, ito'y malinaw, no? Para matapos na itong walang katapusan po ng mga screenshot na pinadadala, yung mga palitan ng masasamang salita, no? Alam nyo mga kapatid, last time, no, may napanood akong statement ni isa nating nakikipaggunuan dun sa Senado at Kongreso, yung si Mr. PRL, no, yung Ricochet line, no. Natuwa po tayo dun sa statement, no. Ayun, pinost din ng Boching Macalms, no, sabi niya, talagang I go for PRL, nabasa ko yun, tuwan-tuwa ako kasi meaning nagkakaroon na po ng realization na talagang hindi po natin pwedeng basta-basta na lang away ng gobyerno para makuha natin ang gusto natin. We need to negotiate. Sinabi ko na yan nung nakaraan, mga kapatid, whether we like it or not, talaga pong wala tayong magagawa. Gobyerno po ang may hawak ng ating pribileyo. So, bakit hindi tayo magkompromiso? Bakit hindi tayo mag-meet halfway? So, tama po tama si Mr. PRL. No? At alam niyo po, hinard ko yung post niya, no? Agree kami sa iyo, sir, no? And keep it up, no? Mas maganda po yung ganon, baka sakali po mapagbigyan po tayo. At yun na nga po, sinasabi ako, hindi ako apektado dahil ako ay Leia, ganon. Hindi po totoo yan, no? Sooner or later po, baka mamaya mag-optional retirement pa ako. Opo. Or mapaaga retirement ko, babalik po ako sa civilian, mga kapatid. Pag hindi na po ako naka-uniforme, apektado po ako niyan, no? Opo, there is no such thing na habang buhay hanggang mamatay ka, serviceman ka, no?
Upon reaching the age of 56, bababa po kayo sa serbisyo. Lalabas kayo sa uniforme, mga kapatid. I hope, mga kapatid, nagkakaintindihan po tayo. At huwag nyo na pong pansinin yung mga yan. At hindi po naman tayo, hindi yan po makakatulong. That will slow us down. Pag tinignan-tignan pa natin yung mga ganyang klaseng mga akusasyon, no? Ang importante po ngayon, tama nga po si Colonel Alfonso do sa GC, no? Si Sir Bonichi. Matatag na ang OGP, mga kapatid. Hindi matatag na tayo, ang kailangan na lang natin dito consistency. Alagaan natin yung bawat isa. Protektahan natin ang bawat isa. At ituloy ang mga programa. Pasasaan, mga kapatid? Tayo naman po ay lalo pong mapagyayaman natin yung ating mga ginagawa. Tayo po sabay-sabay na mag-grow at tayo sabay-sabay pong uunlad, no? Yung ating pansariling pag-unlad natin sa pamamagitan ng One Gun Pilipinas ay lalo pa natin po itong mapagyayaman, mga kapatid. Magandang gabi, Sir Elmer Reynoso. No? Good evening po. No? Ma'am Evelyn Santiago, magandang gabi po. Ponce family watching from Isabela region. Magandang gabi po sa Ponce family. No? Salamat po sa panonood. No? From Isabela, kababayan ng mother ko yan. Ang mother ko ay from Etchagi, Isabela po. No? Si Corexman ay pinanganak lang po dito sa Maynila. No? Pero ang ating dugo ay Solid North. No? Ang mother ko ay Isabela. Ang father ko ay from Iba, Zambales. No? Pero ang ninuno ni father ay Pangasinan. No? Magulo, no? Magulo. Kaya, ang lola ko sa mama ko ay Cagayan. Ang lolo ko sa mother ko ay Kapampangan. No? Kaya, magulo, no? Hindi ko malaman. Kaya Solid North talaga, no? Ang lola ko sa father ko ay Iba, Zambales. Ang lolo ko sa father ko kay Papa Rudy ay Pangasinan. So, hindi mo na malaman kung ano ba yung dugo, no? Magulo, mga kapatid, no? Bon Catedrilla, Sir, good evening po. Ayan, isang estudyante natin sa TRAED, no? Sir Bon, kumusta po ba yung TRAED Phase 1 to 5? May natutunan po kaya kayo, Sir, no? Sana may natutunan kayo, Sir, no? No? Sir Bon Catedrilla, no? May coffee shop ito si Sir, no? So yun, mga kapatid, no? At sana itong ating live ngayon ay nakapagbigay na naman ng linaw sa bawat isa sa atin. So ngayon, alam nyo nang hindi tayo kulto, ha, mga kapatid, no? At alam nyo na rin na wala pa ho tayong hinihinging membership, no? Or annual due, kasi bawal po yan. Hanggat wala kayong SEC registration, hindi tayo pwede dyan. Bawal po yan, ipinagbabawal yan ng batas, mga kapatid. Opo. May mga non-gun owners rin, may mga ayaw sa baril, may nonchalant. Yes, sir, yes, sir. Yes, sir, Benji Greenberg. No? So, yun, mga kapatid, paalala lang, huwag pong mag-engage hanggat maaari. Hindi namin kayo kinokontrol at pinipigilan yung inyong mga damdamin. Ayaw po namin po kasi na kayo po ay mahulog sa mga trap ng pakikipag-away. Kasi po, pag nagagalit ang tao, pag kayo po ay nakipagtalo at kayo po ay nagalit at nainis, yan na po ang opportunity. Ulitin natin, ano? Pag kayo po ay nagalit at nainis, yan po ay opportunity ng diablo na pumasok sa inyong puso at isip. Doon na po kayo magsasalita at gagawa ng masama, mga kapatid. No? Opo. Kaya, ayaw po namin kayo na mangyari sa inyo yung ganoon. No? Na kayo ay magalit, makipag-away at pasukan ng diablo, mga kapatid. No? At yun po ang ating intensyon. No? Muli po, magandang gabi sa ating lahat at sana po ay nakapagdulot po ng magandang paggabay at impormasyon ang ating live ngayong gabi. At sana maging maayos kayo itong weekends at enjoy our day, our time with our families, no? At sana po patuloy tayong ilayo, iadya ng Panginoong Diyos sa mga bagay na masama at sa lahat ng uri ng kapahamakan, no? To God be all the glory, mga kapatid. Together we care, together we grow. One Gun, Pilipinas. Mag-iingat po tayo palagi. Salamat po. One Gun Pilipinas.
Sa putok ng baril, dun kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya't kami sama-sama sumusulong dito. One girl Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril kundi aral at titing para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One girl Pilipinas, ang natay di lang bala kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinutuluan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One girl Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril kundi aral at titing para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One girl Pilipinas, ang dati di ng bala kundi pag-asa, sipag at Ngayon, just to continue, Mr. Pride Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zero Celulox dito na sa Yung Millennial Online TV. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba inti ng iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin.
Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.